Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber ang ating sasagutin. Ito yung galing po kay Jennifer Serrano. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ano ba daw ang dapat gawin sa mga inahing baboy na bago lang nakastahan pero walang ganang kumain, pero malakas namang uminom ng tubig at saka kumakain po ng kangkong? So kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pag-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Mayroon pong dalawang pamamaraan sa pagkasta nating mga inahing baboy. Pwede po tayong gumamit ng EI or Artificial Insemination at saka yung natural po ng pagbulog, yung gamit po tayo ng mga barako po mga kaibigan. So yung dalawang pamamaraan, mayroon po silang mga disadvantage at saka advantages. Yun po sa in terms of stress po mga kaibigan, kapag sa AI ay stress free po yung ating mga alagang inahin kasi hindi po siya binabahan ng barako, hindi po siya kinakagat ng barako, hindi po siya nilalandi ng barako kasi yung katitir lang po ang ating pong pinapasok doon sa kanyang puwerta hanggang naglalak po yan at saka yung similya po ay atin pong ilagay sa yung bote po ng similya atin pong ilagay sa bandang likod at saka atin pong ipinapasok sa loob ng cervix ng ating mga inahing baboy. Dito naman po tayo sa natural mating o yung paggamit ng barako po mga kaibigan. Ito po ay isang tradisyonal na pamamaraan sa pagpabulog ng ating mga inahing baboy. Kapag atin pong pinag-uusapan ng stress sa paggamit ng barako, medyo mataas po yung stress dito po sa paggamit ng barako o natural mating. Kasi po, yung pababa pala ng barako doon sa ating mga alagang inahing baboy ay lalo na kapag medyo malaki yung ating barakong ginagamit, mabigat po yan. Kapag mabigat po yung barako po mga kaibigan, ito po ay nagkakaroon ng stress talaga sa ating mga alagang inahing baboy sa banda po ng kanilang likuran. And then, yung iba naman pong mga inahing baboy ay medyo natatakot po sa barako bago po binabahan para pong ayaw lang mapakasta kasi so sobrang laki o bigat ng barako. Napilitan pong napakasta ng mga inahing baboy kaya minsan kapag sila po ay gumagalaw, yung kuko o yung pangit na ilapat po dito po sa bandang likuran ng mga inahing baboy. Kaya minsan, yung bandang likod nating mga inahing baboy po ay may karoon ng mga sugat. So ngayon, sa tanong po ating subscriber, kung bakit daw yung kanyang inahing baboy ay ayaw kumain ng feeds, pero malakas namang uminom ng tubig at sa kumakain naman ng dahon ng kangkong, 4 days daw, bagapos pong mabulugan. Sa palagay ko po dyan, yung inahing baboy nyo po ay na-stress lang yan. Kasi nga, sasabi ko po, kapag barako talaga yung ginagamit sa pagbulog ng mga inahing baboy, mataas po yung stress na kanila po mararamdaman pagkatapos pong mabulugan. So ngayon, kapag siya po ay kumakain naman ng dahon ng kangkong, bigyan mo lang ng paunti-unting feeds. Huwag lang po yung puro kangkong lang kasi po magkakaroon niya ng epekto doon po sa kanyang binubuntis sa mga fetus. Kasi po sa mga panahon na iyan, yan po yung conception time o doon pa lang po nabubuo yung mga fetus doon po sa loob ng tiyan ng mga inahing baboy. Ilang araw pagkatapos mong mabulugan. Kaya huwag niyo pong sobrahan sa papapakain ng kangkong. Kapag hindi po siya kumakain ng dry feeds, pwede niyo pong lagyan ng konting tubig para mabasa yung feeds at saka ilagay niyo po sa kanyang pakainan. Pakunti-kunti lang hanggang siya po ay magkakaroon na pong ganang kumain. And then, dahan-dahan nyo na pong increasean o dahan-dahan nyo pong itaas yung dami ng feeds sa kanya pong kinakain. Kapag siya po ay kumakain ng feeds na medyo basa o wet feeding, yan na po yung inyong gagamitin hanggang aabot po ng 1 buwan. Pagdating po ng 1 buwan, kung gusto nyo pong ibalik sa dry feeding, pwede naman po, pero paunti-unti muna, huwag nyo pong biglain. And then, kung pagdating po ng 1 buwan, kung gusto nyo pong ipagpatuloy yung wet feeding, pwede din po mga kaibigan hanggang siya po yung mga anak na. Then, huwag nyo pong kalimutan magturok ng vitamin B complex 5 ml at saka vitamin ADE 5 ml din doon po sa mga pagkatapos pong nabarakuhan ng mga inahing baboy. Importante po yung mga vitamin B complex at saka vitamin ADE doon po sa pagbubuntis sa ating mga inahing baboy. Yung vitamin B complex kasi, yan po ay tumutulong po sa pagganang kumain natin mga nabubuntis pong mga alagang inahing baboy. Yung vitamin ADE naman, yan po ay nagsusupport doon po sa pagbubuntis po doon po sa loob ng matris po natin mga inahing baboy po mga kaibigan. Para po yung kanyang biik po ay kakapit talaga mismo doon po sa uterus natin mga inahing baboy. Yan po ay nakapag-lessen ng risk na makunan po yung mga inahing baboy. Kaya importante po yung dalawang vitamins na yan. Vitamin EDE at saka vitamin B complex
5 ml each po yan. Doon sa mga alagang inahing baboy pagkatapos pong mabarakuhan. So yan po ating vlog ngayon. Sana naman po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman po tungkol po kung paano pagganahin kumain yung mga inahing baboy pagkatapos makastahan po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time.